Is it totally dead? Siyempre, humihinga-hinga pa yan, no? Tumitibok-tibok pa yan. Malay natin, ma-pull off nila at makuha nila yung consensus ulit at matuloy nga ang impeachment ni Inday sa sa 20th Congress. Ngunit marami silang haharapin na mga challenges na of course, yung consensus nga ng 20th Congress and of course, the political considerations also, no? Kasi yung mga mag-a-agree na mga congressman sa 20th Congress, they would have to think now of their future. Dahil sa nakita natin yung resulta noong midterm election, nakita ng mga politiko, lalo na ng mga congressman at saka ng mga senador, yung naging epekto ng pag-ayon nila sa impeachment is something that is really detrimental to their political career. So, marami talagang balakid. Ito nga impeachment trial, impeachment laban nga kay Vice President Sara Duterte, Miss Joey. Maraming mga developments. Pero para sa iyo, ano bang tingin mo dito sa impeachment? Uusad pa ba ito? Comatose na nga itong impeachment na ito. Sa totoo lang, ang personal take ko dito ay it is virtually dismissed because meron kasi talagang requirements si impeachment court, ang Senado na umaakto bilang impeachment court na masatisfy dapat, which is yung pangalawa doon sa order na inilabas nila noong I think mga nakaraang linggo, no, yung kung saan ang 20th Congress ay kailangan niyang i-adopt yung mga aksyon ng 19th Congress. Yung crossover issue, kailangan ito na masagot bago pa man umusad ang impeachment complaint ni Inday sa Senado. So, pagdating sa aspetong ito, kailangan kasi na to a certain extent, no, parang kailangan kasing gawin ng 20th Congress, i-ratify yung mga ginawa ng 19th Congress. You know, our Congress, let's say 17th, 18th, 19th Congress, 20th Congress, each Congress are independent institution. So, napakalaking bagay to ask from the impeachment court na yung 20th Congress ay kailangan niyang i-adopt yung naging aksyon ng totally different Congress, which is yung 19th Congress. So virtually parang magsisimula ka kasi uli sa simula doon when it comes to building consensus. Kasi tatanungin mo ulit lahat ng miyembro ng 20th Congress kung agree ba kayo, ituloy ba natin itong impeachment dahil i-adapt ba natin yung ginawa ng 19th Congress. Things like that. So, ibig sabihin, yung trabaho sa pag-build ng consensus, which is something that they already did when they filed the impeachment in February 5, they have to do it again for the 20th Congress. And that would be the most challenging part para dun sa mga gusto na ituloy itong impeachment complaint ni impeachment proceedings ni Inday sa Senado. Is it totally dead? Siyempre, humihinga-hinga pa yan, no? Tumitibok-tibok pa yan. Malay natin, ma-pull off nila at makuha nila yung consensus ulit at matuloy nga ang impeachment ni Inday sa 20th Congress. Ngunit marami silang haharapin na mga challenges na of course, yung consensus nga ng 20th Congress and of course, the political considerations also, no? Kasi yung mga mag-a-agree na mga congressman sa 20th Congress, they would have to think now of their future. Dahil sa nakita natin yung resulta noong midterm election, nakita ng mga politiko, lalo na ng mga congressman at saka ng mga senador, yung naging epekto ng pag-ayon nila sa impeachment is something that is really detrimental to their political career. So, marami talagang balakid. Gagamitin ko yung sinasabi mo, Miss Joey, na tumitibok-tibok pa, humihinga-hinga pa itong issue ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. At pagdating sa 20th Congress,
abay, maaari nang patayin o posibleng mawala na ito o mabasura dahil nga sa isang pahayag ng presiding officer na si Senate President Cheese Escudero sa isang press conference ay sinabi niya na kung merong mang among the senator judges ay magmosyon na ibasura o i-dismiss itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte, abay, maaari pala at posible ito, Miss Joey, at maging si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, ay sinang-ayunan din ang ganitong pahayag. Correct. Kasi ano no, I do not know why some of the I heard Congressman Luistro is saying that the impeachment court cannot dismiss the impeachment complaint. Kasi po, ito po kasi yung tinatawag na competence ng isang korte. Kung meron silang karapatang maglitis, syempre, meron din silang karapatan na mag-dismiss. Ang tawag nga po nga dyan ng mga abogado ay competence. Ayan. Meron po talagang legal concept tungkol dyan. So, hindi ko maintindihan kung bakit yung ibang mga kongresista ay kino-question ang kapangyarihan ng impeachment court na itinalaga para litisin ang mga ganitong klaseng ang mga ganitong klaseng kaso dahil sila ay korte at nagde-decide sa kaso kasama sa mga maaari nilang maging desisyon ay ang pag-dismiss ng kaso altogether. Oo, at sa kabilangan ng kabilang mga kritiko, nakikita mo rin ba na ang vice presidente natin, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte, yung kanyang trust and approval rating, ay yung pagtitiwala ng taong bayan ay nananatili pa rin hanggang sa ngayon. Hindi pa nagsisimula itong impeachment, pero nakikita mo ba na tuloy-tuloy pa rin ay yung tiwala ng taong bayan sa pangalawang Pangulo? Sir Jade, since nung in-start nilang i-operate si Inday Sara tungkol sa confidential fund niya noong 2023, Inday Sara remained as the most approved, most trusted, elected official nitong buong BBM administration. Always number one in terms of the approval rating and trust rating. Sabihin na natin na meron ring may mga curve din yung kanyang mga ratings, tumataas, bumababa, but nananatili siya in all instances. In all instances, kahit pa dun sa mga moment na medyo bumaba yung kanyang trust rating and approval rating, siya pa rin ang nananatili na most trusted, most approved elected official. So, nitong mga nakakaraang araw after nung election, lalo na nung nangyari yung kidnapping kay PRRD, nakita natin na lumabas din sa ilang survey na napakataas ng approval rating ni Inday. Pangalawa siya sa tatay niya pagdating sa approval rating when it comes to any political figure, kung saan yung survey na yan ay sinama ang tatay ni Inday, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, I don't think meron pa silang mabubunot na baraha para ipatumba si Inday when it comes to presidential candidate preference ng ating mga kababayan. It's gonna cost them a lot. It is already costing them a lot. So ayun nga yung recent survey ng Tangere, which is something that we should also kumbaga kailangan natin yan i-consume with grain of salt, yung survey ng Tangere, kasi ako ang approach ko kasi sa mga survey sige, tingnan lang natin, pakinggan lang natin. But we also have to compare and contrast with other survey company as well. Tingnan natin yung methodology, tingnan natin yung pamamaraan kung paano nila ginawa yung survey. At saka ano ba yung mga dapat nating i-take note sa pamamaraan ng pagkuha nila ng survey. At yung pinakita mong survey, Sir Jade, yung galing nga sa Tangere, marami ring marami ring mga katanungan na gusto nating masagot. Pero hindi ako nagdududa na si Inday ang magiging talagang most preferred personality, most preferred candidate pagdating sa 2028 sa posisyon ng pagkapangulo.
Miss Joey, nakikita natin yung personality ng Vice Presidente ngayon. Talagang ibang-iba, palaban at bumabanat, bumubuelta talaga dito sa administrasyon na ngayon. Sa tingin mo ba ang ganitong personalidad, karakteristik ng Vice Presidente ay nakakatulong sa kanya upang baga makorek o matabunan yung mga balita naman o mga akusasyon laban sa kanya? Ano bang advice mo? Dapat ituloy-tuloy ito ng Vice Presidente na dapat tumanggap siya ng mga mga media, magpapa-interview siya para ang lahat ng mga sinasabi laban sa kanya ay direkta mismo mula sa kanya ay magkaroon ng kalinawan at syempre makatulong din para magbigay kaalaman sa ating mga kababayan. I think kung ano man ang ginagawa ng ating ikalawang pangulo, ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte ay napaka-importante when it comes to solidifying the base support. Kasi kung matatandaan ninyo, marami ng mga nawalan ng tiwala sa administrasyon simula pa nung siguro mga early 2023. And naging issue to sa maraming mga taga-suporta ng ating Vice President na kailan ba bibitaw si Inday, kailan ba niya iiwanan itong administrasyon na to dahil marami na tayong nakikitang mga hindi magagandang mga desisyon na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, and talaga inabangan talaga ng lahat kung kailan ba aalis si Inday at i-withdraw ni Inday ang suporta kay Bongbong Marcos until she did it in I think in July of 2024. And at that point, I think Inday is also taking into consideration rallying the voice of the supporters who are also exasperated, yung mga pagod na at galit na sa mga kapalpakan na nangyayari sa ating gobyerno. So para sa akin tama yung tama yung irally ni Inday ang taong bayan upang magkaroon ng tinig ang mamamayan sa ating gobyerno. Kasi syempre iba yung iba yung mga kagaya namin ng mga vloggers, kagaya ng ibang mga personalidad na kino-call out ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Iba yon kumpara doon sa meron kang parte ng gobyerno na nagko-call out din doon sa mga mali ng gobyerno natin. Parang alam mo yun, meron tayong representative talaga na nag-voice out at nagsasalita laban doon sa mga polisiyang hindi tama, reminding the government kung ano ba talaga yung dapat niya i-prioritize. I remember, I think after ng kidnapin ang Pangulong Duterte at matapos ang election, if I remember it correctly, naglabas ng statement si Inday kung saan sinabi niya na kukunin niya ang role bilang leader ng oposisyon laban dito sa totoong oposisyon. So ibig sabihin talagang niyakap na ni Inday yung role na taga puna at taga highlight ng mga maling desisyon ng ating administrasyon, especially when it comes to prioritizing sectors that are more important to be discussed, to be addressed. Dahil yun naman talaga yung isa sa mga yun yung isa pinakamalaking problema ng administrasyon na to sa ilalim ng Pangulong Marcos. Hindi nila alam kung ano yung uunahin nilang problema, hindi nila alam kung ano ang i-address nila na mga issues na higit na kailangan ng ating mga kababayan. And ang boses ni Inday Sara ay napaka-importanting tinig para pag-isahin niya at i-amplify niya yung mga reklamo natin sa buhay sa nangyayari ngayon dito sa sa gobyernong ito.